Many have never experienced the beneficial effects of water and are afraid to use one of heaven's greatest blessings. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isang magandang hapon, isang magandang araw, isang magandang buhay sa bawat isa po sa atin ngayon. Alam niyo po mga kaibigan, isa na naman pong kinaabangang topic dahil pagpapatuloy natin ang pinag-uusapan nating topic regarding sa tubig. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin sa pangunguna ni Doc Tam. Our loving Heavenly Father, we want to thank you again for this very special Sabbath that we are able to continue this Kaalaman Pangkalusugan, giving informations after information that will be able to find a way on how we could possibly bring more people to understand the nature of disease. Thank you so much for all the blessings and give us the right wisdom and right way of sharing and dealing with these kinds of subject that we're going to talk about. Be with us always, dear Lord, and forgive us for all our sin. Bless all the crew of Kaalaman Pangkalusugan and all the leaders and members all over the world. Thank you so much for bringing us together this afternoon. Thank you for everything and for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaibigan, tama po kayo nang narinig dahil pagpapatuloy po natin itong pinag-uusapan natin tungkol sa heat exposure at kung ano ang maganda at mabisang gamot para sa ating pong mga nararamdaman. Kasi alam mo Dok, no, ang ganda ng pinag-uusapan natin regarding dito sa tubig. Kasi di ba meron tayong tinatawag na water therapy or hydrotherapy? Yeah, actually, ang tubig, kung pag-aaralan mo, di ba nauso ngayon yung pag may mga lugar tayong napuntahan na mayroong malalaking source ng tubig o falls, o lalo na doon sa Laguna, sa may bahagi ng Carilaya, ay ginagamit yung tubig para mag-create ng electricity. So ang katawan ng tao, kung ating pag-aaralan, hydroelectric din ang ating katawan. Kaya ang katawan natin, hindi natin po pwedeng basta na lamang na baliwalain yung kahalagahan ng tubig. Kaya napapayuhan kayo mga tumasali doon sa alam mo na yung Mr. Philippines and so on, may mga local yan, di ba? Talagang hindi pala sila umiinom, inuubos nila yung katawan ng tubig ng katawan. Sabi ko, madadama yung brain yan, kaya nahihilo daw sila. Minsan lumalabo yung mata. Sabi ko, just for the sake of trophy and a little money, then you are sacrificing especially your health. So, yun yung pinopoint natin na ang tubig talaga ay masasabi ko na isang napakagandang regalo ng Panginoon sa tao, itong tubig na ating nagagamit araw-araw. Amen. Thank you so much, Doc. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, no, kasi pinag-uusapan natin yung tubig at marami din tayong mga kaibigan na nanonood sa atin ngayon. At alam mo, Doc, ito bago natin ipagpatuloy itong ating pong topic ay nais muna natin din bumati, di ba, Doc? Sa atin pong mga kaibigan na talagang nanonood sila live na live dito sa Kaalamang Pangkalusugan at sa mga past episodes po namin na talaga nagkomento kayo ay talagang bibigyan po natin yan ng pansin. At katulad yan ay bigyan natin ng panahon itong mga kaibigan natin na nanonood from Bataan, yung ating mga kaibigan from Bagong Sikat Seventh-day Adventist Church dyan po sa Palawan. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik ng Kaalamang Pangkalusugan. Gayon din naman sa Gainza, Camarines Sur. Maraming salamat dyan po sa inyo dyan sa buong Kabikulan. At gayon din naman ang mga taga-La Trinidad, Benguet. Alam mo, Dok, nagulat ako. When I first saw this, tapos may nag-comment from Benguet, nagulat ako kasi sabi ko, aba, nakakatuwa, nakakataba po ng puso na kayo po ay tumatangkilik ng Kaalamang Pangkalusugan at naabot kayo ng atin pong channel dyan, hindi lang sa YouTube channel, hindi lang yung sa Facebook page, but also yung ating GSA Channel 37, yung ating Channel 45 sa local channels po natin sa buong Kapuluan. At gayon din naman yung atin pong Adventist World Radio 360. At huwag nating kalimutan ang atin pong FM Radio 89.1. Ayan. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at sa atin pong mga nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan. Alam mo, Dok, ang sarap pakinggan na maraming komento yung ating pong mga kaibigan at marami tayong pasasalamatan, marami tayong mga kaibigan na nanonood at sumusubaybay dito po sa ating program. Ngayon, Dok,
ito, meron tayong unahin natin, Dok, kasi merong mga nag-comment dito, Dok. At gusto ko lang bigyan ng pansin kasi sa totoo lang nakakatuwang isipin na kahit na may mga questions yung iba, kasi marami ding nagkakasakit talaga, Dok, di ba? Marami mga may karamdaman. Pero gusto natin bigyan ng pansin itong mga kaibigan natin. Ang sabi niya ay, "Hi, Ma'am and Doc. Happy Sabbath. Salamat po sa mga tips nyo na ibinabahagi kasi may cancer po ako at gusto ko pong malaman kung ano pa ang dapat kong kainin tulad sa akin na may sakit." Ayan, maraming salamat po kay Sister Flor de Liza Amparado. Ayan, thank you so much po sa inyo pong. Alam mo, Doc, sa totoo lang ngayon, dumadami na naman yung mga pasyente natin na may cancer. Actually, halos pare-parehas lang naman ang pinanggalingan yan eh. Ibig sabihin ay meron silang cellular DNA problem. Now, we are not dealing with localized disease. We are dealing directly sa dugo. So if you are not familiar with the nature of disease, on how people develop that kind of, what you call it, dreaded disease, there's a tendency that they are not gonna able to win their battle against that. So I'm always saying that first, they must understand also that they have to follow the 8 laws of health. Kaya ginagamit natin lagi yung sun exposure, at least 45 minutes, yung mga 11 ng umaga. Ayun. At the same time, yung may mga bukol-bukol, pwede nilang lagyan ng poultice. Alam mo yung yung castor oil. Pag hinalo mo ito sa black salt, at itinapal mo sa isang gasa, mapapasin mo nawawala yung bukol. Ayun, sinisip-sip niya. So any bukol na dumapo sa ating katawan ay madali nating basta baguhin din dapat yung kung ano yung naging cause niyan ng mga malimpas. Sinabi nga ni Ms. White, cancer, tumor, And sa 388 and all inflammatory. Lahat naman nagsisimula sa inflammation yan are largely caused by flesh eating. So ang point natin sa natural way, kung ano yung naging cause, yun yung ating tatanggalin. Okay. So, ibig sabihin doon sa ating pong mga manonood, lalo na dito po kay Ma'am Flor de Liza. Yung binanggit natin kanina, talagang itinuturo ko na mag-steam bath. Ang tutawagin sa modern term, diaphoretic therapy. Kailan ilabas lahat yung acid. Kailangan ipapawis talaga natin, ilabas yung para toxin. tunawin yun sa loob ng ating katawan. At good news naman, ang katawan naman may kakayanan. Nagpapalit naman ng blood. Amen. Siguraduhin lang na mapalitan natin Maganda. yung laman ng ating pinanggagalingan ng karamdaman. Ayun. Nang may palit natin yung pagkain makapagbibigay ng kalusugan na hindi magdudulot ng inflammation. Ayun. Na nakukuha sa mga pagkain. Kung tawagin natin ay mga pinatay at ipinasok sa loob ng katawan. Kaya ang ating katawan ay nagkakaroon ng kahirapan para i-cope up yung problema nating binibigay. Totoo, Dok, no? And alam niyo po sa atin pong mga manonood, kasi dalawa itong pasyente or yung mga viewers po natin na nag-send po ng katanungan kasi yung isa naman ay meron siyang multiple myeloma, which is ang hirap kasi na meron na tayong mga stages. Siyempre, nadadiagnose tayo ng ating mga doktor, and some of those are kung ano yung nabanggit nga kanina ni Doc, yung kailangan nating kainin, talagang all raw, talagang natural, at saka alisin talaga natin yung mga processed foods, yung mga delata, ganyan. And also, another thing, Doc, gusto ko lang din banggitin kanina, yung sa pasimula natin, sa intro natin, shinare natin yung nasa Healthful Living, and it says there, many have never experienced the beneficial effects of water and are afraid to use one of heaven's greatest blessings. Bakit? Kasi, Doc, di ba galing sa Panginoon ng tubig? Yeah. Yung water na hydration, pang-inom, pangligo, panglinis, pang-cleansing. Kaya lang, diba? kung hindi mo alam gamitin yung gift ng tubig, minsan nagiging hindi blessing. For example, ang tamang pag-inom, maganda bigyan natin ng konting Celtic salt para makapasok doon sa cellular level. Kasi karamihan ng pagkakasakit, dehydration siya. Kaya ang tendency, pagka nagkulang tayo sa tubig, ang unang-unang mga palatandaan nito ay nagkakaroon tayo ng migraine. Kaya ang gamot sa migraine ay tubig, hindi kape. O hindi naman yung pain reliever. Hindi rin juice. Kaya pag may migraine, alam mo unang itinuturo ko pag may migraine? Ano, Doc? Kumuha ka ng isang planggana ng tubig. Init mo, yung hindi naman Maligam-gam. Wag naman yung maligam-gam, yung medyo nararamdaman mo yung init. Yung init niya. Tapos lagyan mo ng Himalayan salt or sea salt or Celtic salt. Ibabad mo yung paa mo ron. At habang nakababad yun, uminom ka ng ginger tea na walang asukal.
Iinumin mo yun habang masakit yung ulo mo. Maya-maya niyan, dahil mainit-init yung nasa paa mo, na medyo mainit din naman. Hindi naman yung something na hanggang kaya. Maya-maya pagpapawisan ka. Maya-maya nawala na yung migraine mo. And then tuloy mo lang uminom ka ng tubig every 10 minutes. Yung mga may sakit ang ulo, madaling mawala ito. Amen. Dok, may tanong lang ako. Hindi ba kailangan natin maglagay ng basang towel sa ulo para hindi umakyat yung init? Hindi naman. Pag naman ibig sabihin, ang dugo niya na magpapaakyat. Wala namang mainit dito eh. Nasa paa naman. Okay. Ang masama doon, kung nasa steam ka. Pag nag-steam ba? Na-steam ka, doon ka maglagay ng tuwalya. O yung cover sa ulo mo. Pero kung sa paa lang. Sakit lang na ulo, sakit mo, lagyan mo ng tubig na mainit yung paa mo at konting asin, mapapansin mo, mabilis mawala yung sakit ng ulo. Okay. Lahat ng uri ng mga, kunyari, tense ka or whatsoever, nakatulong din yan bukod sa exercise. Ibig sabihin, nakaka-relax pala ito at Kasi maganda sa good natin, circulation. yung reflex nandun lahat yung nerve para i-push yung blood all over sa ating katawan. Pero ang gamitan natin yung tubig na hindi tap water. Ang gamitan natin tubig yung distilled water na walang inorganic minerals. Lalagyan lang natin ng konting asin. Ayan, thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, sa atin pong mga manonood, kasi marami ang nagtatanong sa atin, sa atin pong mga manonood, kasi pag minsan, we sound na parang baka mamaya legalistic, na parang, dapat ito lang yung gagawin natin, ito lang. Pero, Doc, gusto ko lang malinawan kasi in Matthew 5:48, mga kaibigan, ang nakasulat po dito sa verse na ito, "Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect." Actually, yung word kasi na perfection, ito yung righteousness by faith. Ito yung ehemplo o example ni Jesus nung sa sanlibutan na kung paano ipakita niya na yung biyaya niya o yung pagkilala niya sa kautusan ng Panginoon ay merong kakayanan para makaya ng isang tao na napasailalim sa tinatawag na kakayanan ng biyaya ng Banal Espiritu na yung kasakdalan ay makita sa buhay ng kanyang mga anak. Pero meron ding bahagi kung ating pag-aaralan itong mensahe ng pangkalusugan dito sa aklat ng Our High Calling 266. Perfections of character cannot be attained when the laws of nature are disregarded. For this is transgressions of God's law, of God. Bakit binanggit dito yung may kinalaman yung tinatawag na pagpapakasakdal na merong kahirapan kung wala sa atin yung pagsunod sa batas ng pangkalusugan. Kasi ang pamamaraan ng kaaway ay magkaroon ka ng karamdaman. Dahil ang cause ng karamdaman, sa ngayon sa ating pinag-aaralan, ito yung direct na violation saan? Sa batas ng kalusugan. Kaya ang sabi sa Helpful Living, page 40, in order to live a perfect life, we must live in harmony with those natural laws which govern our being. So kung hanapin natin yung maayos o sakdal na pamumuhay, kailangan kaagapay natin yung batas ng buhay. Kasi yung tinatawag na author ng 8 Laws of Health at ng 10 Commandments, isa lang. Ayaw niya na mamatay ka ng dahan-dahan sa maling kapamaraanan ng hindi pagsunod doon sa tinatawag na batas ng kalusugan. Kaya kung pag-aaralan natin itong chapter 4 nito at chapter 5 ng Helpful Living, ipinapakita na talagang napaka-importante at napakahalaga yung tinatawag na healthful living sa pagsunod doon sa 8 Laws of Health. Kaya dito sa Counsels on Diet, kung titingnan natin sa page 33 ng aklat na ito, ito yung gusto ko sanang bigyan ng konting tuon kasi marami yung kung pagka minsan ay nagtatalo-talo. Ang pinagtatalunan ay ang kaligtasan daw ba ay base sa pagbe-vegetarian. Alam naman natin ang kaligtasan ay kaloob ng biyaya ng Panginoon yan. Amen. Na matapos kang pagkalooban ng biyaya na na-sacrifice niya ang kaniyang buhay, ang nagiging kapalit dahil ibig ng Panginoon na huwag tayong mabuhay ng merong tinatawag na sumpa ng pagsalangsang sa kautusan, kailangan nating makita bunga ng pagtanggap sa Kanya, natatanggapan din natin kung ano yung ibig na magawa ng mga anak niya. Kaya nga dito sa page 33 and page 32 ng Counsels on Diet,
At kung pag-aaralan natin ng early writings, page 71, binanggit dun yung many were neglecting their preparation so needful. And in the time of refreshing and the latter rain, they found them unready. Yes. So binanggit dito, yun yung ina-address sa atin, kaya blessed tayo, lagi tayong bida eh. Basta ang ating propetisa ay nagbabanggit siya, laging ina-address sa atin to para paalala. Yes. Dito, makita mo dito, ang title, Preparation for the Refreshing. At dito sa 32, Unready for the Loud Cry. Ang pinag-uusapan dito, ay yung reforma ng pangkalusugan. Na kung hindi tayo pas sa ilalim, dito sa tinatawag na kaalaman na ganito, kasi nile-level up tayo. Na hindi naman yung kung ba tinanggap mo yung Panginoon ngayon eh, kung ang diet mo nung araw eh, puro junk food at puro merienda, eh alangan namang Ganun pa din pagdating sa maka-stagnant langit. ka na, hindi na ba po pwedeng Magbago. mag-level up o Yes. ma-improve pa. Kaya dito sa page 43, nakalagay sa chapter, Diet and Spirituality. May kinalaman ng diet sa ating Spiritualidad. spiritualidad. Kaya hindi natin po pwedeng i-confine lang tayo na parang mga born again. Kaya nga ang Spirit of Prophecy, ang tawag nga dito eh, ito yung libro na naangkop pa sa ating kapanahunan, samantalang sinulat ito noong 1800. Yes. At kung titingnan natin dito sa last chapter nito, niliwanag dito yung tinatawag na the relations of diet into moral. Relations of diet into moral. Kaya sa Adventist Home 252, ang sabi, our diet has something to do with our character and in our disposition. So ang pinupoint natin dito, eh, dapat nating palawakin ang ating kaisipan tungkol sa mga bahagi natin pinag-aaralan dahil tayo dinadaya ng kaaway sang-ayon dun sa kapamaraanan na tayo ay dapuan ng karamdaman para hindi natin mahalata na tayo pala ay nagkakaroon na ng tinatawag na kahirapan sa pagsunod sa kanyang kalooban, bunga na pinili natin ang maling daan na siya nagiging dahilan ng kahirapan para maabot yung tinatawag nagpapakasakdal. Kaya ang sabi, if our physical habit are not right, our mental and moral powers cannot be strong. For great sympathy exists between the physical and the moral. Habits which lower the standard of physical health enfeeble the mental and moral strength. So napakalaga yung ating pag-aaralan at makakasanayan, eh, pasailalim tayo sa 8 laws of health. Kaya nga pagdating sa batas ng unang-una na nutrition, ay napaganda nating maintindihan, kaya sinabing nutrition, nandito yung source lahat ng kalusugan na manggagaling na siyang magiging representasyon ng ating buong pagkatao. Kaya nga sabi nga, kung ano yung kinakain mo, sa 389, itong librong to, ay pinapaliwanag na talagang we are what we eat. Kaya nga sabi nga, kailangan tayo talaga maging matatag. Yes. Dahil ang isa sa pinakamabisang pandaraya ng kaaway na gagamitin sa mga huling araw ay yung tinatawag na panlasa na pag hindi natin ito nabigyan ng daan, ang tendency, yung sinabi sa page 54 ng Healthful Living, ibig ng kaaway na dapuan tayo ng karamdaman. At ang karamdaman ay merong bahagi na magkaroon tayo ng kahirapan na maabot natin yung tinatawag na pagpapakasakdal. Amen. Imposible pa ang binanggit ni Miss White. Yes. Sa- It is impossible. Yeah, yun ang pinakamahirap. Kaya hindi biro ang appetite. Dito tayo, buti nga alam natin ang appetite ang gagamitin. Totoo, Dok. Kasi kung hindi tayo maghahanda, alam mo, para tayong mga sundalo sa atin pong mga manonood. Kasi ang sundalo, pinaghahandaan niya yung pagsabak niya sa laban. At tayo ganun din, di ba, Dok? Hinahanda natin dapat yung sarili natin sa tulong ng ating Panginoon. Ito sa Councils on Diet and Foods, Ministry of Healing, yung Healthful Living. Lahat ng yan, nandyan, kaakibat natin, tinutulungan tayo ng Panginoon through Mrs. White, yung mga writings niya, kung paano tayo lalaban, kung paano tayo susugod dun sa gera. Kasi hindi natin alam kung kailan, Dok, pero kailangan everyday ready tayo. Kaya nga blessed tayo, lahat ng mga impormasyon nasa atin eh. Amen. Ibig ko lang ulit-ulitin ito. Ang sabi nito, this body affects the brain. With the mind, we serve the Lord. Ang sabi pa rito, the brain nerves which communicate
the entire system are the only medium through which heaven can communicate to man and affect the inmost life. Whatever disturb the circulations of the electric currents in the nervous system lessen the strength of the vital powers, and the result is a deadening of the sensibilities of the mind. Ito yung binanggit sa bandang huli. It should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfections and the spirit of holiness, which cannot be attained with diseased bodies and mind. So ang pinag-uusapan dito yung perfection and spirit of holiness, which cannot be attained. So paano natin maabot ang perfection at yung pagpapakabanal? Kung nahuli tayo sa diet, na dinapuan ka ng karamdaman. Kaya kung ating susumahin, pupunta tayo dun sa tinatawag na pinaka-essence ng ating pinag-uusapan, ay talagang pag mali ang pagkain mo, pwede kang madali nitong pandarayang ito. Walang direkta ang sinasabi na sabihin natin pag hindi ka nag-vegetarian, sabi ka ni ganun hindi ka maliligtas. No, hindi tayo ang humahatol. Yes. Ang pinag-usapan natin dito, kung saan tayo dadayain. At may prepare natin ito. Dahil kaya ibinigay ito para maging ehemplo tayo at pakita natin sa mga tao na may pagkakaiba ang pulutong ng mga Adventista dahil nasa kanila yung tinatawag na, kung tawagin natin ni ACE, o yung tinatawag na sikreto kung paano mapalusog ang maraming mga tao. At sa mga huling araw, maraming mga kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon na ating maabot sila at magkaroon sila ng kaalaman na ang mga karamdaman pala ay mayroong kaukulan na kasagutan kung tayo susunod sa batas ng pangalusugan. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, isang topic at katanungan pa lang yung pinag-usapan natin sa pagbate, sa mga tanong niyo po na talagang tinatangkilik po namin. Sobra po ang amin pong pagpapasalamat sa lahat po ng tumatangkilik sa kaalamang pangkalusugan. And one more thing, Doc, alam niyo, sabi ni Linda Bana, amen and amen. Thanks God. Thanks, Doc. Thanks, Doc. Kasi one thing that we should learn is kung gaano kalawak yung New Start, kung gaano kalawak itong 8 Laws of Health. Kasi ang New Start kasama dun, Doc, yung nutrition, yung exercise, yung water na topic po natin ngayong araw na ito, and also yung sunshine or yung sunlight natin, yung temperance natin, yung patience natin, kung paano tayo mag-control, magdisiplina ng sarili natin. Also yung ating air, yung ating rest, kung tayo ba'y nakakatulog ng maayos at ng payapa at ng maaga. Di ba, Doc? Saka ito pala yung binanggit ni Miss White na marami raw pamamaraan ng pagpapagaling. Pero ang isa raw na masasabi na pinakamagandang paraan ng pagpapagaling na in-approve ng Panginoon ay itong 8 utos ng pangkalusugan. Amen. Kaya pag meron kayong mga karamdaman, ang unang iisipin muna, ano ba yung nagawa kong mali? Oy, totoo yun, Doc. Para alam mo kung saan ka mag-start. Kasi kung ano yung maling ginawa mo, babaguhin mo. Wala naman yung kursa. Pumunta ka sa doktor, puyat ka ng puyat, na-diagnose ka, mababa ang blood count mo. Hirap kang huminga. Dahil lang hirap ang puso pag kulang ang dugo. And then pagpunta mo ron, alam mo naman kung ano yung ginagawa mong mali sa buhay mo. Tapos maghahanap ka ng immediate relief. Kaya ba namang baguhin ng doktor yung maling habit mo? Hindi, Doc. Kaya para mawala yung karamdaman mo, marami kami testimony, nag-exercise lang, nawala yung high blood. Amen. O, di ba, Doc? Yung binabanggit ni Doc, kung paano tayo magsisimula ng panibagong simula, yun yung new start. Yung pinaka-last po dun sa new start, mga kaibigan, is trust in God. Kasi kailangan may faith tayo, may pananampalataya tayo, nagagaling tayo, pero dapat sumunod tayo. Saka yung pagtuturo kasi ng katotohanan, hindi basta-basta kakapit sa isip ng mga tao yan, kung hindi natin tinanggal muna yung harang, yung hadlang. Oo. Kaya nga ito, opening ito binubuksan yung daan ng pintuan. Pwede ba naman papasok ka, sarado yung pintuan? Hindi ba napakasimple naman? Kaya kung tawagin nga ito unang pabalitang anghel, nakaakibat yung tinatawag na pagsunod sa kautusan at kasama din yung tinatawag na give glory to Him. Ito yung pangkalusugan. Kaya pag tayo magtuturo ng anumang mga liwanag sa banal na kasulatan, huwag natin kakalimutan na ang mga tao ay ating bigyan ng tsansa na maintindihan yung tinatawag na
pagbe-vegetarian. Amen. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa ating pong mga manonood din, no, gusto din namin batiin itong mga naghe-hello sa atin, sumusubaybay po ng Kaalamang Pangkalusugan sa Surigao del Norte, sa Pangasinan, sa Puerto Princesa City, and gayon din po sa Malaybalay. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan. At syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Hope Channel North Philippines, ay please subscribe na po para mas marami pa po kayong mga detalye at mga topics na mapanood dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Alam mo, Dok, ang sarap pag-usapan ang karamdaman. Bakit? Kasi alam natin kung paano ito masusugpo. Sino ba naman ang walang karamdaman? Ay, totoo, di ba, Dok? Sabi nga sa Romans 3:23 na pag nagsasabing wala kang kasalanan, sa ano pala yun? Saan ba yun na sinungaling ka? Oo, di ba? Lahat tayo. Huwag tayong magmayabang, lahat tayo may kasalanan. Yes. At lahat tayo may karamdaman. At para mawala yung karamdaman, tanggapin natin, magpakumbaba tayo. True. Na kailangan natin talagang sumunod na. Ito na yung time, bakit ako naniniwala na yung tribulation o yung tinatawag na nangyari kay Daniel at kay Shadrach, Meshach, and Abednego, kaya sila nakapanagumpay dun sa ribultong yun. Hindi ba yun yung gold yung ulo niya? Yes. Tapos sa silver ba itong ano? Yung kanyang breast. Niya, yung kanyang baywang. Ano nga yun? Hindi ko masyadong memorize ito, Doc. Pero ito yung golden image na tanso talaga. Tanso yata yun, tanso. Ayan. Tapos bakal yung binti at may balot na putik. Ayun. So ang pinopoint natin dito, bakit sila hindi yumuko doon? Bakit naman natapat lang ba yung mga kabataang ito puro pure vegetarian? Alam mo, nabasa kayong kasaysayan? Yung mga magulang pala nila Daniel, tinrain sila ng kanilang mga magulang sa healthy lifestyle. May 8 laws of health na pala during the time. Akala natin wala pa. Totoo. Akala natin nung time lang ni Ellen G. White. Yes. Ito, tatanungin nila tayo, sabi, puro nutrition ang pinag-uusapan. Ito yung pagkaunawa ko sa nutrition. Ang sabi nito, ang nagbigay nito, kay Ellen G. White, galing sa taas to. Hindi ito nang galing kay Dr. Tam. Yes. O kaya kay Gladens. Ang sabi nito sa page 92 ng aklat nito, in grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food element that we need. If we will come to the Lord in simplicity of mind, He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. So, ibig sabihin, yung 4 na yun, ay huwag ka nang magtanong. Yes, huwag ka na maghanap ng iba. Ibinigay na yung clue na ano yung mga pagkaing may nutrisyon. At napag-aralan ngayon ng science na lagi nating dinidiscuss na itong tinatawag na mga bahagi ng katawan na kailangan na maipasok natin sa araw-araw ng ating pamumuhay, ang laman pala naman talaga ng DNA natin, amino acid. Nasa beans at saka sa gulay. Itong tinatawag mga protein. Ang protein kasi breakdown, di ba? Yes. Amino acids, the breakdown of protein. So kitang-kita natin, nung malaman ko ito, sabi ko nga, bakit nga pa tayo maghahanap pa? Pinaliwanag din naman dito na ang lahat ng inflamasyon, lahat ng cancer na yan, ay nanggaling sa pagkain ng may buhay. Yes. Bakit pa natin susuwayin yung liwanag na kanyang ibinigay? Hindi ba harapang pagsuway na sinabi ito sa 388? Basahin ko lang uli. Kasi mahalaga yung tayo pinapaalalahanan. Sabi rito, cancer, tumors, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. From the light God has given me, the prevalence of cancer and tumors are largely due to gross living of dead animals. Diretso. Kanino nang galing? From the light God has given me. God ang nagsabi nito. Hindi si Gladens at hindi si Dr. Tam. Ngayon, sa natural medicine, during that time when I was in United States, the number one objectives of all practitioners is to see to it that we are actually giving some sort of educations in the area of considering the main cause or the main root in any kind of problem. So it means, for example, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng sakit sa puso, barado blood vessel mo, kailan alamin mo kung ano yung kinakain mo.
Yes. Kung anong cause, At no? kung ano yung cost ng pagkabara ng blood vessel mo, yun yung ipatatanggal ng mga practitioner. Hindi lang yung supplement. Yes. Kasi ang problema ngayon, okay, magpa-practice ka nga ng natural medicine o whatever, medical practitioner. Kuminsan, they are more on what you call it, prescribing either natural or Synthetic. But the point is, kaya kung titingnan natin itong lahat walang, all dito all. Kinover O edi pag hindi ka sumunod ka rito, hindi ka kumain ng fresh food, tanggal ang inflammation mo. Totoo. Ay bakit ka pa hihirit? Sasabihin na, saan tayo kukuha ng sustansya? Aba naman. Alam mo, pag natatanong ako na ganyan, sabi niya, Dok, saan ka kumukuha ng protina? Sa tingin mo ba, kulang ako sa protina? Saka matindi pa rito, a meat diet changes the disposition and strengthen animalism. Ano pang sabi rito? Sa 389, we are composed of what we eat and eating much flesh will diminish intellectual activity. Sa akin, this is more than enough. Yes. Bilang nagbasa. At hindi si mismong ang ating propetisa ang nagsulat nito. Ibinigay ng Panginoon sa kanya. Yes. Through vision. Kaya ang tanong, pagtatalunan pa ba natin Hindi na, Dok. yung pagbe-vegetarian? Susunod na lang ako. Yun yung tinatawag na regalo ng Panginoon. Ikaw ba niregaluhan ka ng Panginoon ng, for example, alam mo, kunyari, yung araw ng Sabat. Hindi ba ang purpose niyan para malaman mo siya yung Lords of The Sabbath. the Sabbath. Ibinigay niyan para sambahin natin yung lumalang Yes. ng sanlibutan, ng sangkatauhan. Iniregalo niya yan. Tapos nung ibinigay sa'yo, hindi mo tinanggap. Binasura mo lang. Anong mararamdaman ng nagbigay? Malungkot. O, niregaluhan tayo. Pwede pang magalit. Niregaluhan tayo ng kaalaman ng pangkalusugan. Dahil ayaw niya na ang anak niya ay magdanas ng karamdaman. Anong mararamdaman mo? Mahihiya ako. Masakit. For example, anak ko. Yes. Sabi ko sa anak ko, huwag kayong kumain yan. Tapos diretsuhan. Pinapakita sa akin. Matapos kong sabihin. Binaliwala yung ipinayo ko. For example, ang anak ko, sinabi ko, huwag ka nakakain ng manok. Dahil may mga hormone yan. Yes. Pero binaliwala ako, kumain pa rin. Anong mararamdaman ng ama? Malulungkot. Hindi ba, hindi paggalang yan, insubordination? Yes. Buti sana kung hindi yung magulang ang nagsabi sa kanya. Ang magulang natin ay ating Panginoon. Kaya ang sabi, it is impossible for those who make free use of flesh meats to have an unclouded brain and active intellect. Imposible. Kaya pag kumakain ka ng flesh, kaya yung mga, kung pagkamisan, hindi maiwasan, na ikwento kasi sa atin ng isang kapatid na ito, kahapon, kung hindi ako nagkamali. Pag daw ako nagsasalita sa Cuneta noon, at sa iba't ibang mga churches na malaki ang pag-meeting, at ako na yung nagle-lecture about health, nakayuko na raw sila. At ayaw nilang mapakinggan dahil mahilig silang kumain ng manok. Naku, ibig sabihin, Dok, nakayuko sila dahil Yung iba, tinatamaan umaalis sila. na, ayaw nga makinig. Pero ngayon daw, na-realize nila na tama. Ayun. Ngayon, Praise vegetarian God. na. Amen. After so many years. Amen. 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 Sobra. Kasi alam nyo, sa atin pong mga manonood, no, ito po ay napapag-usapan natin dahil may mga nagtanong po sa atin na mga kaibigan natin, mga nag-comment dito, paano natin babaguhin kung may karamdaman na tayo? And yung mga sagot na ito, from Healthful Living, from Councils on Diet and Foods, from the Ministry of Healing, ito po ay straight na sagot coming from God. Hindi po sa amin ni Doc, hindi po kay Mrs. White. Mrs. White is only an instrument dahil binigay sa kanya yung vision. That's why meron po tayong books dito po sa Spirit of Prophecy. And this is one way for us to inculcate sa puso, sa isip natin na magkaroon ng execution. Hindi lang sa intellect natin na narinig ko, nabasa ko, natutunan ko, pero walang execution. Wala tayong ginagawa wala tayong ginagawang pagbabago or reformation doon po sa ating pong mga nabasa at natutunan. Kaya alam niyo po sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, or meron po kayong mga prayer request, ay isend nyo lamang po yan sa mga numbers o sa comment section po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dagdag ko lang konti. Ang sabi Sige, pa rito Doc. sa 386, the liability to take this is increased tenfold.
Oy, by meat eating. grabe yun, Doc. Tenfold. Isipin mo yung tenfold. Alam ba na maraming mga sakit ngayon na dumarating na bago? Kaya palibasa ako, ayoko magkasakit. Mas ingatan ko na lang yung pagkain ko. Yes, totoo, Doc. Dahil napakahirap yung aalagaan ka ng pamilya mo. At makikita mo nakaratay ka sa higaan. Yes. Na yung mga nurse hali-halili sa'yo o dadaling ka sa ICU. Dahilan sa maling pagkain. At binaliwala mo yung instruction ng Panginoon sa tao. Kaya pinsasalamatan ko itong aklat na ito. Healthful living. Yes. Kung po pwede nga lahat ng Adventist, meron ito. Amen. Di ba, Doc? Bakit? Paano ka magiging part ng medical ministry work? Paano maituturo yung tama sa kapitbahay mo? Yes. Kung katulad ka rin nila, na kung ano yung kinakain nila, yun din ang kinakain mo. Totoo, Doc. At kung ano sakit nila, yun din ang sakit mo. Naku, yun ang Di ba pinakamahirap sa nakakalungkot? lahat. Yung sakit ng mga non-Adventist, ang tawag dyan ay Egyptian disease. Eh yun din yung karamdaman mo. Anong pagkakaiba? Wala, Doc. Pare-pareho na lang. Hindi tayo nagpapatama dito dahil ako, alam mo isang bagay yung pananaw na nagustuhan ko. Napasa ko, dito ako na yung sa Desire Pages 550, na hindi natin pupwedeng pakialaman ang bawat desisyon ng kahit doon sa loob ng iglesia natin dito. Yes. Yung bahagi. For example, sangayon to sa nalaman ko, sa tithing na lang, wala 15% lang yata yung talagang aktibo. Pero ang tanong, bakit hindi tinatanggal? Kasi ang ating iglesia, kaya maganda, may kalayaan ka. Yes. Hindi ko mo ikaw hindi active sa pagtatite o sa ibang mga bagay. For example, hindi ka vegetarian. Hindi karapatan ng ating iglesia na tanggalin ka. True. Choice mo yan. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang tinatawag na test of fellowship kung sakaling natapat na ayaw nilang mag-vegetarian. Yes. Ang pag-vegetarian, hindi ito pwedeng gamitin as a True. test of fellowship. Yes. This is just an individual decision. Sa atin na liwanag, pero hindi natin sila pwedeng hatulan. Bakit? Panginoon pa rin ang nakakabasa ng kanilang puso't kaisipan. At kahit mga nangunguna pa yan sa iglesia, hindi natin pwedeng hatulan, hindi natin gawain yan. Yes. At ang isang bagay na nakita ko, kung babasahin mo yung Book of Maranatha, kung hindi ako nagkakamali, page 50, yung revival ng Reformation, dito pala mangyayari sa loob ng ating iglesia. Bakit kailangan mo pang lumabas? Totoo. Magkakaroon dito ng true revival. Hindi nga lang marami yung wise virgin. Pero kalahati. 50% yung lima yung pulis. Lima yung wise. Lima yung wise. Sa wheat and tares naman, pinahintulot ng Panginoon na magkasama yung wheat saka yung tares. Bakit pinahintulot? Doon pala tumitibay yung wheat. Hindi naman common na sa loob ka ng iglesia, lahat ng bagay na gusto mong makita ay maganda. Pinahintulot ng Panginoon yan para tumibay ka. At ito yung tinatawag na maging karanasan ng mga anak niya na sa kabila ng depresyon, sa Testimony Volume 5, 206-208, ng katayo ng iglesia, anumang mga problema o mga pagtalikod pa yan, merong tinatawag na anak ng Diyos sa loob ng ating iglesia na tatayo at ipaglalaban nila ang katotohanan. Amen. Kaya sa totoo lang, dapat talaga tayo magkaisa na at sundin natin itong kalooban ng Panginoon. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin Kasi pong mga iba, manonood. nagtatalo-talo Parang ginagawa rin na hinahatulan No. Hindi tayo pwedeng humatol. Hindi naman komot vegetarian ka, ligtas ka na. Yes. Marami nga may vegetarian dyan, mainitin din ng ulo Totoo, paano Doc. hindi init ang ulo? Puro tokwa. Ulit-ulit yung ulam, Yeah. Doc. Pangalawa, ang health reform, hindi naman vegetarian lang. May kasama exercise yan. Yes. May kasama pagtulog ng maaga yan. May temperance. May pagpipigil yan. Yes. Kailangan talaga, sariwa yung hangin mo. Alam mo ba, ang katawan natin talagang run by oxygen ito. Amen. Kaya yung mga may cancer, alam ba yung lahat ng may cancer, kulang sa oxygen. Ayun. Kailangan Kasi nila ng nabanggit oxygen. kanina. Yes. May Kailangan tanong nila kanina. nang pumunta sa mga high elevated area o maglakad sa buhangin sa tabing dagat. Amen. Ayan. Sa atin pong mga kaibigan na meron pong cancer or diagnosed po kayo ng cancer. Ayan, Napakabilis hindi pa po. gumaling. Pag sila ay naglalakad ng nakapaa sa May buhanginan at sa damuhan. Ayun. Kaya ako naglalakad ako sa damuhan. Oh, totoo yun, no? Ang sarap ng feeling kaya, Doc, di ba? You are close to nature and nature is a gift from God. Kasama yun.
Okay, ngayon pupunta naman tayo mga kaibigan dito sa ating inaabangan talaga kasi marami yung nane-neglect na ito. Yung tubig natin, especially kapag mainit at tayo nade-dehydrate, kailangan natin ang W, ang water sa New Start. At yun po, yung topic natin ngayong araw pong ito, which is yung part 2 ng ating pong health through heat exposure. Alam mo, Doc, ba nasa Spirit of Prophecy lahat yan? yes, that's right, Doc. Ngayon lang nakikita ng tinatawag na science o siyensya. Hindi ba tayo natutuwa? Hindi ba natin ipagmamalaki? Kaya nga ang dapat daw sa ating mga Adventist, ang tawag sa atin, the people of the book. The people of the book, totoo. And also the people of prophecy. Amen. The Bakit? people Nasa of- atin ang propesya mula uno hanggang dulo. Yes, the history Tinapos itself. na eh. Yung mangyayari mula sa mula hanggang sa dulo, binigay na ng Panginoon Daniel and Revelation. Yes. Wala ka na idadagdag eh. Totoo. Kaya mahirap yung dadagdagan pa. Kaya ito na, Dok, no, sa atin pong mga manonood, umpisahan natin mga kaibigan kasi talagang limited yung atin pong panahon para dito sa ating pag-aaral regarding sa atin pong health. Kaya ito, Healthful Living says frequent bathing is very beneficial and especially at night just before retiring or upon rising in the morning. Kasi Dok, pinag-uusapan natin itong pagligo, 'di ba? Yung steam bath, yung atin pong sauna, yung pagpapawis natin, pagpapainit natin, and yung mga benefits nito ay nabahagi natin last Tanungin time. mo ko kung ilang beses ako naliligo. Okay, sige Dok. Ilang beses ba? Pagising ko sa umaga, Tsaka, bubuhos na ako ng tubig. ibig sabihin, paggising mo pa lang sa umaga, Pagising ko, yun naliligo na, mo. para ma-refresh. Aba, alam mo Dok, nabasa ko yan. Dito rin talaga sa Healthful Living mga kaibigan na dapat daw upon waking up in the morning ay kailangan And then naliligo saka ka na. ngayon mag-worship. Yes. At magbabasa para fresh yung pakiramdam mo. Totoo Dok, maganda na yung At circulation pagka-worship mo. ko, doon ako mag-exercise. Amen. Di nag-exercise ako, pawis na pawis ako. Maliligo na naman ako, di nakadalawa na. Yes. So, ano mangyayari? During the day? And then, ang mga bandang 2 o'clock, 3 o'clock, pinapawisan ka. Malagkit ang katawan mo. Yes. Ligo na naman ako. Aba, Di ikatlo na nakatatlo yun. na. Oo. Tapos bago matulog, maliligo ako uli. Ang tanong ko, Dok, dun ba sa bago ka maligo, yung panggabi mo, ano yung pinanliligo mo? Yung mainit, malamig o maligamgam? Ang pinaliligo ay yung medyo maligamgam ng konti. Ayun. Alam niyo kung bakit sa ating mga manonood, bakit ko natanong ng ganun si Doc? Kasi isa po sa mga benefits, mga kaibigan, ng sauna or ng yung steam bath or yung warm water na bath natin, kapag medyo naiinitan ng ating katawan, bago matulog, ay kailangan pala nito dahil madadilate yung blood vessels natin, and that is a way of relaxation at mas maganda yung circulation natin. Dahil wala nang exercise, Doc, di ba? Nakahiga lang tayo, so dapat maganda yung circulation ng ating pong blood. Kasi most of the time, Doc, ang nangyayari, yung mga stroke patients natin or yung mga inaatake sa puso, it is during the night or madaling araw. Kasi nga, at rest, walang ginagawa ang katawan. Poor yung circulation ng ating pong katawan. Di ba, Doc? Kasi Ang sarap yung pakinggan muscle ito. mo pati, nare-relax eh. Yes, that's Iba right. yung pakaramdam mo. Saka yung tinatawag na nag-accelerate yung ating metabolism. Sa kinabukasan, maganda yung pakaramdam. True. Saka sa sirkulasyon ang importante at pagtulog. Ayun. At saka pampaganda, Dok, ng kutis. Alam mo, Dok, sa totoo lang, merong nagsalita. Ang Yes, aking Dok. point dito, hindi ako natutulog naliligo ng may chlorine. Oy, soft water. Ang pinaliligo ko sa soft water, walang chlorine. Ayun, naku talaga. Yeah. Alam mo, Dok, sa totoo lang, meron sa atin pong mga manonood, may nag-comment dito, ang sabi niya, Dok, ang ganda po ng kutis nyo. Ayan, alam niyo po mga kaibigan, doon po sa mga nagko-comment na maganda yung kutis ni Doc, mas lalo po sa personal, mamula-mula po talaga mga kaibigan. At yung pores lalo na sa balat, sa katawan talaga, it's close. Grabe, Doc. Baka naman masyado naman tatayong niyan. But anyway, kung kukompare nung araw, yung nakakita sa akin nung araw, siguro mga 35 years ago, talaga sila mismo yung nagpapatotoo na iba yung aura ko ngayon kaysa nung time na yun. At kahit ako'y magubad, kita nila na malinis yung aking balat. Wala akong mga warts, wala akong mga discoloration ng balat. Na nakatulong talaga yung pagbe-vegetarian. Amen. Saka yung exercise. Yes, and yung hygiene natin, especially using water therapy. Di ba, Yeah. Doc? Ayan, ito pa. Sa atin pong mga manonood, another thing from Healthful Living, sabi po dito, a bath properly taken fortifies against cold because the circulation is improved. For the blood is brought to the surface and a more easy and regular flow of the blood through all the blood vessels is obtained. O, di ba mga kaibigan, kanina yung sinishare natin na ito ang proof from Healthful Living, which is ang
many years ago na na-publish, and it is actually isa sa mga bagay na talagang kailangan nating alamin at kailangan nating matutunan. And another thing, ito Doc, kasi gusto ko din na ibahagi ito sa iba nating mga kaibigan na talagang sumusubaybay ng kaalamang pangkalusugan, because we may never know na meron pala talagang study regarding dito sa sauna. Akala natin pang social lang, Dok, mga pang kung ano-ano lang nakaartihan natin, pero hindi pala. Kasi itong steam bath or itong ginagawa natin na sauna, mga kaibigan, it is actually conducted, may nag-conduct ng study, and it is Dr. Rhonda Patrick, PhD in Biomedical Science. She is a cell biologist and the co-founder of YouTube channel Found My Fitness. Kitang-kita natin talaga na napakalaking tulong sa longevity, malaking tulong sa anti-aging, malaking tulong sa pag-increase ng ating stem cells and human growth hormone. And at the same time, yung brain natin, talagang nagiging malusog siya, active siya. Amen. Kasi na-oxygenate at the same time napupuntahan ng blood. Yes. Kaya napakalaga talaga yung, pangalawa, yung pores natin laging bukas. Lumalabas yung mga dumi Toxins. sa loob ng ating katawan. Kaya ang tanong ay, ang desisyon na ito, gagawin mo ba ito sa sarili mo? Oo, Doc. O hayaan mo lang at palalagpasin mo yung impormasyon na nadinig mo. Hindi, Doc. Alam mo, ang isang bagay na malaman ko na maganda, ay talagang kakapitan ko yan. Totoo, Doc. At Bakit alam ko ibabahagi para sa mo. akin ito eh? Yes. Bakit kaya hindi gawin? At kung makita kong maganda, at least tuwan-tuwa ka, dahil nakita mong ebidensya, i-share mo naman sa iba. True. Di ba? Kaya sasabihin nila, pag vegetarian daw, yung growth hormone, eh ang muscle ko, 1 month lang ako nag-rigid eh. Sabi nga nung mga nakakita eh, ang bilis naman eh. O sa edad kong to. Yes. Kasi pag nag-build ka ng muscle in a short period of time, it means active ang human growth hormone mo. Yung kinakain ko, gulay. Talagang berding dahon ako pagkagising sa umaga. At talagang sinisiguro ko na maraming gulay ang loob ng aking katawan. Na yun yung sikreto. Na ibig kong bigyan ng daan sa mga kalalakihan na huwag naman yung como senior ka na ay parang tinanggap mo na matanda ka na. No way. Ang kalalakihan sa edad na 70, kagwapuhan. Amen, amen. Alam mo, Doc, no, saying that, kasi sabi mo, Biblical time na nga lang, daan-daan taon ng kanilang buhay. True. Eh, 120 naman ang lifespan ngayon, di ba? Yes. Eh, ibig sabihin, ng 70, halos kalahati pa lang naabot mo. Oo nga. So, ibig sabihin, batang-bata ka pa talaga, Ano pa Doc. yan? Talagang ini-enjoy ko pa yan. Yes. Kaya sasabihin nila na yung pagmatanda na, wala na. Kung mauna man sila, problema na nila yan. Oo nga, Doc. Eh, nag-i-enjoy naman ako makipag-basketball sa mga kabataan eh. Sobrang nga nila akong gwardiyan eh. Pinagdadalawahan pa nga ako eh. Nagtay 3 points ka naman kasi, Doc. Hindi, ang point ko wala namang sa edad dyan. Ayun, totoo din, Doc, di ba? Ayan, we need to stay physically healthy. Ayan, sa atin pong mga manonood kasi, alam mo, Doc, sa totoo lang, nabanggit mo kanina yung Alzheimer's disease, yung dementia. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, itong sauna or yung ating pag-steam bath, mga kaibigan, it is actually helping doon po sa na hindi tayo magkaroon or lowers the effect sa atin pong brain. Bakit? Kasi it occurs that kapag daw pala tayo ay nagsasauna or nagkakaroon ng steam bath, it is in the dose-dependent manner. Ibig sabihin, the more frequent the sauna bathing, the more stronger the effect. Ibig sabihin, kung mas madalas tayo na nagsasauna or nagsisteam bath, mas mataas ang effect na hindi tayo magkaroon ng dementia, mas mataas ang effect na hindi tayo magkaroon ng Alzheimer's disease, at mas mataas yung effect na mawawala yung mga inflammation natin Hindi sa katawan. lang yun, kayong puso. Uy, totoo, Doc. It Ganda sa lowers the puso. risk, yes, of yung blood pressure natin, bababa siya, yung ating inflammation, yung mga diabetes, yung mga kidney problems natin, liver problems natin, lahat ng mga vital organs natin, matutulungan ng ating pag-steam bath. Lalo na kung ayos yung kinakain nila. Amen, At totoo, Doc. malalaman pa nila kung paano kumain. Yes. Huwag kakain ng madalas, huwag kakain ng malakas, huwag kakain ng mabilis, huwag kakain ng stress. Totoo, Doc, di ba? Ganun Alam mo, lang, Doc, kasimple. habang sinasabi mo yun, Doc, napapaisip ako, teka muna, kumain ba ako kanina ng mabilis? Kumain ba ako kanina ng malakas? Kumain ba ako ng, ano pa yun, Madalas. ng madalas? At kumain ba ako ng, Stress. stress ako?
napaisip tuloy ako sa ating pong mga manonood, kung kayo ay napakain ng ganun, ng 4 na klase na yun, mga kaibigan, ay manghingi po tayo ng tawad at magpatulong tayo sa ating Panginoon na tayo ay makasunod sa 8 laws of health. Di ba, Dok? Yeah. Ayan. Amen. Alam mo, Dok, ang sarap pag-usapan ng ating pong mga pinag-uusapan ngayon. And one more thing is gusto ko din po na ibahagi po sa ating pong lahat ang isa sa mga pangako ng ating Panginoon at information sa bawat isa sa atin from Healthful Living. Whether a person is sick or well, respiration is more free and easy if bathing is practiced. By it, the muscles become more flexible, the body and mind are alike invigorated, the intellect is made brighter, and every faculty becomes livelier. The bath is a soother of the nerves. It promotes general perspiration, quickens the circulation, overcomes obstructions in the system, and acts beneficially on the kidneys and the urinary organs. And bathing helps the bowels, stomach, and liver, giving energy and new life to each. It also promotes digestion, and instead of the systems being weakened, it is strengthened. Instead of increasing the liability to cold, a bath properly taken fortifies against cold because the circulation is improved and the uterine organs, which are more or less congested, are relieved, for the blood is brought to the surface and a more easy and regular flow of the blood through all the blood vessels is obtained. I praise God for that, Doc. Kasi ang sarap pakinggan no, sa atin pong mga manonood na talagang kung alam natin kung paano maligo, kung alam natin ang benepisyo ng tubig sa ating katawan, sa ating balat, sa ating utak, sa ating vital organs, at kung paano tayo tutulungan ng tubig na talagang maging young looking ulit at hindi tayo magkaroon ng mataas na blood pressure, na magkaroon tayo ng inflammation, ay nako mga kaibigan, lahat po tayo ay healthy. Ang tanong dito, mahirap ba? Hindi, Dok. Yun ang Susunod point. lang Bibigyan ako. ka ba ng ama, o ng magulang mo, o ng Panginoon, na alam niya hindi kayang gawin ng pinagkalooban niya? Hindi, Dok. Hindi naman siya magbibigay, kundi rin naman sa ating sariling kabutihan ito. True. Kaya ang trabaho natin, sumunod na lang by faith. Yes. Alam mo, Dok, no, saying that na sumunod na lang, ito pa mga kaibigan, tips kung bakit kailangan pa tayo na mag-sauna or mag-steam bath. Kahit sa banyo na lang natin mga kaibigan. Kung wala kayong talagang, ano tawag dito, yung gadget, Dok, no? Yung ating mga, yung technology ng sauna na nakikita natin sa ibang mga stores. Ang gagawin natin is sa timba, papakulo tayo ng tubig. Pero diba, mahirap Dok? yun nung araw, alam mo? Ano, Dok? Ganun ako eh. Ganun ginagawa mo, Dok? Nung mga 10 years ago, sobrang mahal eh. Totoo Pero yan. ngayon, murang-mura na. Ayan, Alam mo, meron pag pala. pumapasok ako sa banyo ko, pipindutin ko lang. Ayun. Tapos, maghihintay ka lang ng ilang minuto. Hintay ko ng mga 3 minutes. Miyami, Ayun na. papasok na ako. Nako. Pag naka 15 minutes na ako, lalabas na ako, okay na yun. Okay na, no? Nakapag-steam bath ka na. Iba yung pakiramdam mo. Magaan. Hindi lang magaan. Ano, Dok? Lalaking-lalaki ako. Ayun naman Ang talaga. lakas. Ibang-iba, masigla pakiramdam mo. Ayun. Nawala yung mga pananakit ng mga Kasukasuan patimasan mo mo. lahat. Yes, walang Kaya yun yung rayuma. may papayo ko sa inyo na mag-invest kayo sa kalusugan. Ayun, amen. Ito pa mga kaibigan, sauna use is a time to relax. Time to take some space out of your day. Relaxation talaga ito mga kaibigan, and almost a meditation type of quality sauna bathing. And also, it is a moderate aerobic cardiovascular exercise kasi sabi nga ni Doc, nawawala yung sakit ng kasukasuan, masarap yung paglabas niya ng banyo, maginhawa, parang bata ka ulit, di ba, Doc? Walang pananakit. Napakaganda ng yung pakiramdam, kaya masayahin ka. Ayun. Kaya maganda yung nilalabas mo yung pawis mo. Yes, yung toxin sa atin pong katawan. And also, our heart rate elevates while exercising. And exercising elevates our body Saka temperature. isang precaution lang, hindi naman lahat po pwede agad pumasok doon. Uy, totoo yan, I-check Doc. muna nila sa kanilang mga manggagamot kung Pwede. kung ano man yung sakit nila ay pwede doon. And then Yes. kung okay ka naman, tama pagkain mo, ay maganda talaga magawa natin to. Totoo. Alam mo, Doc, thank you so much for reminding me kasi no, sa ating pong mga manonood, lalo na yung may mga high blood pressures or meron tayong sakit sa puso, hindi po tayo pwede magstay na sobrang tagal or hindi tayo lahat pwede na pumasok sa isang mainit na lugar dahil pwede po tayong atakihin at sumikip po yung atin pong dibdib. Saka bago sila pumasok doon, uminom na muna ng tubig. Yun, yung atin pong room temperature na atin pong tubig. Kaya alam mo, Doc, ang sarap pag-usapan talaga dito sa Kaalamang Pangkalusugan itong mga tungkol
tungkol sa atin pong pampabata, yung pampahydrate ng ating cells, yung talagang gaganda yung kutis natin, di ba mga kaibigan, na natural mga kaibigan, na binigay sa atin ng ating Panginoon. At wag lang tayong pagka-steam bath, ang ipaliligo natin yung chlorinated. Yes. Wag naman. Totoo. Ipaligo natin yung iniinom. Ako, exempted kasi ang tubig ko deep well. Ayun. Kaya alam ko na walang chemical. Thank Kasi you so much. pumapasok dito yan. Yes. At pumapasok din sa ating katawan, Dok? Ayan. Salamat po ng marami. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan sa atin pong topic ngayong araw pong ito, ay isend nyo lamang po yan sa mga numero po na magfa-flash po sa inyong screen. At gayon din po, magkomento po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at maibahagi sa atin pong ibang mga manonood at tagapakinig. Lalo na sa AWR 89.1, sa atin din pong G sa Channel 37 at sa atin pong local channel, Channel 45, at gayon din po sa ating pong mga social media, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, sa Hope Channel North Philippines. Mag-subscribe po kayo dahil mas marami po tayong matututunan at mas marami po tayong mababahagian tungkol sa ating pong malusog na pangangatawan. At ang tawag ko dito yung sa Tagalog, pamanhikan. Aba. Na alam naman natin na talagang kumakalat ang karamdaman na napakabilis, na parang wildfire. Ay magkaisa tayo na lahat ng viewers natin, lahat ng Seventh-day Adventist, alam namin na kahit papaano malaking tulong itong pagpapaalala sa bahagi ng prevention, na ang tanging kahilingan maparami natin itong viewers natin. Dahil para sa akin ito yung pinakamagpapasaya at magbibigay sa akin ng lalong lakas ng loob na ating gampanan na may katapatan, na may pagpatuloy itong gawain na napakahalaga, na dapat makaabot sa kinaukulan. Amen. Thank you so much, Doc. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan, nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat sa Healthful Living. Nature, to relieve herself of poisonous impurities, makes an effort to free the system, which effort produces fevers and what is termed disease. But even then, if those who are afflicted would assist nature in her efforts by the use of pure, soft water, much suffering would be prevented. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Nagpapasalamat po kami sa isang magandang paalala tungkol po sa tubig. Salamat po, Ama, sa lahat po ng biyaya na pinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin. At dalangin po namin na ang bawat isang manonood ng Kaalamang Pangkalusugan, ang lahat ng amin pong mga tagapakinig, ang lahat po ng sumusubaybay sa programa pong ito, ay malaki ang maging epekto sa bawat isa po sa amin, na ang tubig ay isang esensyal na amin pong pangangailangan sa amin pong pang-araw-araw na kagamitan. Dalangin po namin, Ama, ang lahat po ng may karamdaman. Dalangin din po namin, Ama, ang lahat po ng may mga prayer request na nag-send po dito sa Kaalamang Pangkalusugan. Haplusin niyo po ang kanila pong mga karamdaman, Ama. Gayon din po, dinadalangin po namin ng espesyal, Panginoon. Si Joy Rivera, gabayan niyo po siya at yakapin niyo po siyang mahigpit. Gayon din po ang amin pong mga kaibigan na sila Sister Helen Rapi. We are praying, Father, for guidance and most especially, Lord God, healing. Alam niyo po, Ama, ang lahat ng pinagdadaanan ng iba pa pong mga kaibigan po namin at mga sumusubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, na sila po ay haplusin niyo po ng inyo pong mapagpala at mapagpagaling na kamay, dahil hinihiling po namin ang lahat ng mga kapangyarihan mula sa kalangitan na sila po ay pagalingin. Alam po namin, Ama, na hindi po madali ang sumunod dahil kung kami po ay matigas ang ulo. Ngunit alam po namin, Ama, na kung kami po ay susunod at yayakapin namin ang 8 utos ng pangkalusugan, alam po namin, Ama, na in time, you will heal us from all infirmities. You will guide us and you will reform us through 8 laws of health. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mga kaibigan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.